Lola! Lola Isidra! Ang sakit! Ang sakit! Ano nangyari sa'yo, Apo? Bakit tuguan ka? Sino may gawa niyan sa'yo? Sino nalakit sa'yo? Yung mga tao, Lola, sakit nila, Tintoy. Ang pupukol nila ba to? Tama ako dito, ulo. Saka dito mukha, sakit, Lola. Tapos, dugo. Sakit po, Lola. Salbahay sila kay Tintoy. Masama sila, Lola. Ayoko na sa kanila. Ayoko sa kanila. Galit ako sa kanila. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang ito sa'yo, Apo. Matagal ako nagsawalang kibo. Nagpasensya sa kanila. Pero sinagad na nila ako. Sobra na itong ginawa nila sa'yo. Magbabayad sila! Magbabayad sila! Taon, 1980. Bislig, Surigao del Sur. Sa isang baryo na malayo sa kabisera ng Bislig, doon nakatira ang maglolang sina Isidra at Tintoy. Ulila na sa mga magulang si Tintoy at tanging ang lola niya na lamang ang nagpalaki sa kanya. Namatay sa landslide ang mga magulang ni Tintoy noong 12 taong gulang pa lamang siya. Dahil nga peligroso sa mga pagguho ang dati nilang bahay, kaya lumipat ng tirahan ang maglola. Hanggang sa makahanap sila ng matitirhan sa lugar na kung tawagin ay Baryo Paniki. Nagsisimula ng kumagat ang dilim nang sapitin nila ang naturang lugar. Binata na si Tintoy noong mga panahon na yon. 18 anyos na siya, subalit ang kanyang isipan ay katulad ng batang nasa edad 10 taong gulang pa lamang. Huminto sila sa paglalakad at naupo sa isang putol na kahoy sa gitna ng isang madamong lugar. Salamat at nakarating na rin tayo. Dito na tayo titira, Lola Isidra. Oo, Apo. Magtatayo tayo rito ng maliit na kubo at dapat ay tulungan mo ko, ha? Apo, tulong po, Tintoy. Gawa tayo kubo, Lola, ha? Oo, Apo. Nakausap ko ang kapitan dito at pumayag siya na makapagtayo ng maliit na kubo dahil sabi naman niya ay matagal nang bakante ang lugar na ito at wala rin siyang alam kung sino ang may-ari. Saka di naman natin aangkinin ang lupa. Makikitirik lang tayo ng kubo. Opo, Lola. Hindi natin aangkinin, ha? Sige po, gagawa na po tayo ng kubo para meron na po tayong tulugan, Lola. Bukas na lang, Apo. Pagod na ang lola dahil malayo-layo ang nilakad natin. Kaya pansamantalay dito muna tayo matutulog sa ilalim nitong puno ng balete na may makakapal na dahon. Halika na, sumilong na tayo roon. Takot, Tintoy, dito sa puno. Dami ugat, Lola, oh. Lalaki pa. Oh, kulubot, Lola. Ganyan talaga ang punong yan, Apo. Pero wala yang gagawing masama sa atin. Saka puno lamang yan. Lola, gutom na, Tintoy. Ako nga rin, Apo eh. Teka, may dala nga pala tayong tinapay na nabili ko doon sa panaderya na nadaanan natin. Wala pa kasi tayong lutuan. Saka nasa loob pa ng dala nating sako ang kaldero. Bukas na lang tayo magluto. Ayos lang ba sa iyo ang tinapay? Opo, Lola. Basta may pagkain si Tintoy. Oh, heto ang tinapay. Kumain na muna tayo. Heto naman ang tubig na iinumin natin. Ang mahalaga ay may laman ng sikmura natin bago tayo matulog ngayong gabi. Ikinagulat ng mga naninirahan sa Baryo Paniki ang pagkakaroon ng isang kubo sa lugar na malapit sa puno ng balete. Malapit yun sa paanan ng bundok. Ang lugar na kinaroroonan ng matandang punong balete ay iniiwasan at kinatatakutan ng karamihan, lalo na ng mga kababaihan at kabataan. Kaya naging palaisipan sa mga taga roon ang pagtatayo ng isang kubo.
Bukod doon ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga naninirahan sa naturang lugar nang makita nila ang nakatira sa naturang kubo. Isang matandang babae na may mahabang buhok na namumuti na ang kilay. Siya si Lola Isidra kasama ang kanyang apong si Tintoy. Makapal ang buhok ni Tintoy na halos hindi nahahawakan ng barbero o nasasayaran man lang ng gunting. Sa unang tingin sa kanya ay nakakatakot ang itsura nito. Luwa ang kaliwang mata ng binata. Hindi nakapagsasalita ng maayos at maliit ang kaliwang paa dahil sa pagkakaroon ng polio noong siya ay bata pa. Naging paksa ng bulong-bulungan at usap-usapan ang tungkol sa pagdating ng maglola sa baryo. Hindi yun lingid sa kaalaman ni Lola Isidra. Alam niya na hindi maganda ang pagtanggap sa kanila sa lugar na yon. Kaya naman laging pinapaalalahanan ni Lola Isidra ang kanyang apo. Kailangan dito ka lang lagi sa loob ng kubo, Tintoy. Apo, ha? Bakit po, Lola? Gusto Tintoy lalabas? Gusto magkaroong kalaro? Mga bata kalaro? Saka po kaibigan, Lola? Oh, hindi pwede yun, Tintoy. Hindi pwede maglaro, Tintoy. Saka magkaibigan mga bata. Apo, hindi natin alam ang ugali ng mga nakatira dito. Bait naman, Tintoy, ah. Gusto kong magkaibigan mga bata, Lola. Alam naman yun ni Lola, Apo, na mabait kang bata. Saka masipag pa, hindi ba? Opo, Lola. Sipag, Tintoy. Tulong ako sa iyo, Lola, sa paggawa nitong kubo. Basta may pagkain tayo mamaya, Lola. Oo naman. Magluluto na rin ako. Kaya ang mabuti pa, kumuha ka ng tubig sa balon na malapit dito sa kubo. Opo, Lola. Pero gusto kong kaibigan bata. Bakit? Ayaw mo na bang kaibigan si Lola Isidra? Hindi ka naman bata, Lola. Tanda ka na, oh. Kalabat. Lokong bata ito ah. Basta gusto ko, makinig ka lagi kay Lola ha. Dito ka lang lagi sa bahay. Lalo na kapag umaalis ako at naghahanap ng mga halamang gamot na ibinibenta ko sa may simbahan. Naiintindihan mo ba yon, Tintoy? Opo, Lola. Tintoy, intindi, Lola. Siya nga pala, samahan mo muna ako. Maghuhukay tayo. Bakit po, Lola? Bakit tayong hukay? Meron tayong ibabaon. Kailangan nakatago yun. Kaya ibabaon natin yun sa lupa. Baon? Lupa? Maliit na baul yon, Lola? Oo, Apo. Dahil hindi yun maaaring magpakalat-kalat lang. Kaya kita isasama ay upang alam mo kung saan natin yun ibabaon. Bakit po, Lola? Alam ko kasi na darating ang panahon. Kakailanganin mo ang laman ng baul na yon. Tumayo na si Lola Isidra at kasunod niya ang kanyang apo. Lumabas sila sa kubo at humanap ng isang lugar na madaling tandaan upang ibaon ang bagay na pinakaiingatan ng matanda. Malapit yon sa isang malaking puno at tinandaan pa ng 2 malaking tipak ng bato. Doon nila ibinaon ang bagay na yon, ang maliit na lumang baul. Mula nang manirahan ang maglola sa naturang lugar ay ang pagbebenta ng mga halamang gamot na ibinabad sa langis ng niyog ang kanilang ikinabubuhay. Doon nang gagaling ang kanilang ipinambibili ng pagkain. Madalas ay pumupwesto sila sa gilid ng simbahang malapit lang.
O kaya naman ay nagtutungo ang maglola sa kabisera upang ilako ang kanilang paninda. Doble ingat ang ginagawa ni Lola Isidra para bantayan ang alagang apo. Tinitiyak din niya na may takip at nakakubli ang buong muka ni Tintoy upang hindi makita ng mga tao ang tunay niyang itsura. Ayaw niyang pandirihan at katakutan ang mahal niyang apo. O kaya naman ay makarinig ng hindi maganda mula sa ibang tao dahil sa kakaibang itsura ni Tintoy. Hindi rin niya hinahayaang nag-iisa ang kanyang alaga. Laging ang kapakanan ng minamahal na apo ang kanyang nasa isipan. Nag-alala rin ang matanda na baka kung anong mangyari sa apo kung hindi siya nito kasama. Lalo na't hindi kaaya-aya ang kanyang itsura. Ayaw niyang marinig ng apo ang panghuhusga ng ibang tao dahil lamang sa kakaiba niyang itsura. Kaya lang minsan nakakasalisi si Tintoy. Hindi niya namalayan na umalis ang apo sa kubo. Naging abala kasi ang matanda sa pagluluto ng langis ng niyog para sa mga halamang ugat na kanyang pinagkakakitaan. Labis-labis ang kaba niya nang hindi agad makita ang kanyang apo. Samantala, sa paghahanap ng makakalaro ay nakarating si Tintoy sa tabing ilog. Narinig niya ang ingay ng mga batang naroroon na nagkakatuwaan habang naliligo. Dahil isip bata si Tintoy, ang tanging pumasok sa kanyang isip ay ang makipaglaro sa mga batang naroroon. Daming bata. Kaibiganin ko sila para maglaro kami. Sarap nalangay sa ilog. Nagmamadaling lumapit si Tintoy sa mga batang naliligo. Hoy, bata! Sali Tintoy laro! Langoy-langoy tayo! Sarap ligo sa ilog! Hoy, bakit kayo tingin kay Tintoy? Ako Tintoy, gusto ko laro tayo! Wari na matanda ang mga batang nasa edad 10 hanggang 12 nang makita nila si Tintoy. Hindi kaagad sila nakagalaw, nagkatinginan sa isa't isa at isa lang ang nabanggit at isinigaw ng mga bata na nakita ni Tintoy. Halimaw! May halimaw! Takot at nagmamadaling umahon ng ilog ang mga kabataang naliligo. Hindi magkandaugaga sa pagtakbo ang mga ito dahil sa takot nang makita nila si Tintoy. 2 sa mga bata ang kumuha ng bato at ipinukul yon kay Tintoy. Subalit hindi naman nila tinamaan. Lungkot ang naramdaman nito dahil sa naging reaksyon ng mga kabataang inakala niya ay kanyang magiging kalaro at kaibigan. Takot mga bata. Ayaw nila Tintoy. Takbo sila pa uwi. Hindi naman halimaw Tintoy Tintoy, bait Tintoy. Hindi salbahe Tintoy. Pero bakit takbo sila? Malungkot na umalis ng ilog ang batang sinto-sinto. Hindi pa rin niya ganap na maintindihan kung bakit siya kinakatakutan ng ibang mga bata. Samantala, kanina pa siya hinahanap ng kanyang lola na noon ay labis nang nag-aalala. Hanggang sa nakita na lang niya ang apo na umiiyak sa ilalim ng isang puno ng aratilis. "Pinag-alala mo naman ako, apo. Akala ko kung saan ka na nagpunta." Salbahe sila. Salbahe mga bata. Bakit? Anong ginawa nila sa'yo? Bato nila Tintoy. Ano? Tinamaan ka ba? Hindi
po. Hindi nila tamaan, Tintoy. Maigi naman kung ganon. Kung may nangyari sa'yo, mananagot sila sa akin. Lola Sidra, bakit sila ganon? Bakit ayaw nila, Tintoy? Ayaw nila lalaro, Tintoy. Takot sila, takbo sila, Tintoy. Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag ka na lang umalis ng kubo. Doon ka na lamang sa loob. Samahan mo na lamang si Lola sa pag-aasikaso sa ating paninda. Gusto, Tintoy, laro. Ayaw ko dun sa kubo. Laging madilim dun, Kaya lamang, apo, ayaw nga nilang makipaglaro sa iyo. Bakit takot sila, Tintoy? Takbo sila, kita, Tintoy. Tintoy di salbahe, Lola. Tintoy bait, gusto lang laro. Sabi, halimaw, Tintoy. Lola, di naman halimaw, Tintoy, di ba? Bait, Tintoy. Di ba, Lola? Oo naman, apo. Mabait si Tintoy. Kaya nga lang, hindi ka nila naiintindihan. Kaya hayaan mo na sila. Huwag mo na lang silang pilitin na makipaglaro sa'yo. Ha? Nakaramdam ng sobrang lungkot si Tintoy sa sinabing yon ng kanyang lola. Ang gusto talaga niya ay makipaglaro sa mga batang nasa labas, ang magkaroon ng kaibigan. Dahil nga sa kabila ng kanyang pisikal na itsura na isang ganap ng binata, ang isip at damdamin nito ay gaya sa isang bata na ang hilig ay makipaglaro lamang. Kahit anong paliwanag ng kanyang lola ay hindi niya pa rin maintindihan. Yun ang unang pangyayari na may mga kabataang nakakita sa kabuuan ng mukha ni Tintoy. At gaya ng inaasahan, natakot sila sa bagong lipat sa kanilang lugar. Kinabukasan, nagpapaningas ng apoy si Lola Isidra upang magluto ng kanilang pagkain. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng isang bisita. Bahagya pang nagulat ang matanda nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Lola Isidra! Lola Isidra! Oh, may tao. Sino kaya ang tumatawag sa akin? Iiwanan ko muna itong lulutuin ko. Titingnan ko muna kung sinong tumatawag sa akin. Lola Isidra, magandang araw po. Magandang araw din sa inyo, Kapitan. Napasyal kayo dito sa aking kubo. Wala rin po sa plano ko ang sumadya dito. Kaya lang ay may nagtungo sa barangay kahapon. May sinabi sa akin tungkol sa apo mo. Bakit? May problema po ba? Mangyari po kasi, may mga ilang magulang na nagrereklamo dahil yung mga anak daw nila ay nagkasakit. Nilagnat daw po. Ano naman ang kinalaman ko sa pagkakasakit ng mga anak nila? Ay, yun nga po, Lola Isidra. Ang sabi ng mga nagpunta sa barangay ay dahil nakakita ng halimaw ang mga bata at dahil daw sa takot ay nagkasakit sila. Kapitan, kung pwede sana ay huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Tumbukin niyo na agad ang gusto niyong sabihin. Ayaw ko rin kasing sumama ang loob ninyo. Pero ang sinasabing halimaw ng mga batang nagkasakit ay ang apo ninyo na si Tintoy. Siya ang nakita nila na naroon sa ilog kahapon. Hindi halimaw ang apo ko. Napakabait niya, Kapitan. Hindi nga siya marunong manakit man lang at hindi ko rin siya tinuruan na maging masama. Pero dahil po sa pagpapakita ng apo ninyo dun sa mga bata, nagkasakit po sila. Natakot po kasi sila ng sobra. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Ay, ayaw ko po kasi ng gulo dito sa barangay na pinamumunuan ko. Ano po ba talaga ang gusto niyong sabihin? Na umalis na lang kami dito ng apo ko? Kapitan, kayo na rin ang may sabi sa akin na maaari kami magtayo ng kubo at tumira dito sa lugar na ito.
Ay, opo naman. Hindi ko nalilimutan yon. Kaya lang, kalat na sa buong baryo ang tungkol sa nakakatakot na itsura ni Tintoy. Sabihin na natin ganoon ang itsura niya, Kapitan. Pero handa kong patunayan na mabait ang aking apo. Kaya lamang po, Lola Isidra. Pasensya na kayo, Kapitan. Hindi kami aalis dito. Saka isa pa, wala kaming ibang mapupuntahan. Ay, sinasabi ko lang po ito para na rin sa kaligtasan ninyo. Kayo ang kapitan dito. Di ba dapat kayo nagpoprotekta sa gaya namin? Maaari niyong sabihin sa kanila na hindi kami masamang tao. Pero ipinagpapauna ko na po sa inyo, hindi ko hawak ang isipan ng mga taga rito sa baryo Paniki. At wala nang iba pang sinabi si Kapitan. Tumalikod na ito. Hindi niya nakumbinsi si Lola Isidra sa nais niyang iparating. Gusto ng kapitan na umalis na lang ang maglola at humanap ng ibang lugar. Subalit alam ni Lola Isidra na hindi yun magiging madali para sa kanila ng kanyang apo. Ipinarating ni Kapitan Marcelo sa mga magulang nang nagrereklamo ang napag-usapan nila ng matanda. Nainis ang ibang mga magulang dahil walang nagawa ang kapitan. Nag-aalala sila na baka higit pa sa pagkakaroon ng lagnat ang sapitin ng kanilang mga anak dahil kay Tintoy, kundi mas higit pang problema. Kinagabihan, maliwanag ang bilog na buwan. Maagang naghapunan ang maglola. Pritong isdang galunggong na nabili ni Lola Isidra sa isang maglalako at talbos ng kamote na pinitas lang niya sa daan. Ipinatong sa sinaing at sinangkapan ng bagoong na isda at kamatis. Yun ang inuulam nila ni Tintoy. Pagkatapos kumain, inihanda na ng matandang babae ang kanilang higaan. Hawak ni Tintoy ang isang plastik na laruang baril na iniregalo ng matanda noong nakaraang taon. Maingat sa laruan si Tintoy. Nagkukunwaring may binabaril kaya nakatingala. Pagkatapos ayusin ni Lola Isidra ang kanilang higaan. Tintoy, apo, halika at mahiga ka na. Matutulog na tayo. Hindi pa antok, Tintoy. Lola, lalalo pa po ako ng berel-berelan. Bukas na lang yan. Maaga pa tayong gigising. Maglalako tayo ng ating panindang halamang gamot. Ayaw saman, Tintoy. Dito lang ako sa kubo, Lola. Hindi maaari. Hindi pwedeng maiwan ka mag-isa dito. Kailangan lagi kitang kasama. Gusto ko lang po dito, Lola. Huwag naman sanang matigas ang ulo mo. Halika na, matutulog na tayo. Tumayo si Tintoy upang sumunod sa kanyang lola. Nahiga na ito, pagkatapos ay nahiga na rin ang matanda. Ilang minuto pa lang sila sa pagkakahiga nang makarinig sila ng mga yabag. Tahimik na nakiramdam ang dalawa. Lola? Ano yun? May tinig si Tintoy? Hindi ko rin alam, apo. Tao? May tao, Lola? Ingay sila eh. Ang mabuti pa'y matulog ka na. Ako na ang bahala. Titingnan ko. Tumayo ang matanda. Hindi pa ito nakakalapit sa bintana nang ilang magkakasunod na pukol ng bato ang tumama sa kanilang kubo. Ilan sa mga bato ang lumusot pa sa loob dahil sa lakas ng pagkakapukol. Lola? Babato tayo, Lola! Oh, huwag kang tatayo, apo. Yuko lang. Pumunta ka sa sulok ng kubo. Madali ka. Lola, babato pa rin nila tayo, Lola! Tama na yan. Tumigil na kayo. Ano bang gusto niyong gawin sa amin? Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Nagmamakaawang sigaw ni Lola Isidra. Subalit wala siyang narinig na anumang tugon.
Maya-maya, tumigil ang pagbato sa kubo. Kasunod ay ang paglayo ng mga yabag. Paalis na ang mga ito, kaya nagkaroon ng saglit na katahimikan. Umalis na sila, Apo. Noya, bakit nila tayong babato? Galit sila sa atin, ha? Hindi ko rin alam. Saka, bakit sila magagalit sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kinabukasan, nagtungo ang matanda sa barangay. Kasama niya si Tintoy na nakatakip ang muka. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Lola Isidra. Wala akong magagawa sa kung ano man ang maisipan nila. Pero kayo po ang kapitan dito. At hindi ko rin alam kung sino ang nambato sa inyo. Sino ang kakausapin ko? Pero sana lang, kapitan. Ito na ang huling gagawin nila yon. Hindi ko may papangako yan, Lola Isidra. Pati ba naman kayo gusto niyong umalis na rin kami dito? Sabi ko naman sa inyo, ang gusto ko lamang sa aking nasasakupan ay katahimikan. Sa tono ng pananalita mo, parang kami pa ang dahilan ng gulo dito. Kayo lamang po makakasagot sa isiping yan. Dahil wala palang maaasahang tulong mula sa kapitan ng baryo, hindi na nakipagtalo pa si Lola Isidra. Alam niyang mas papaboran ng kapitan ang mga magulang na nagrereklamo. Kaya tahimik na lamang silang umalis. Hawak ng matanda ang braso ng kanyang apong si Tintoy. Malungkot at marahan silang lumabas sa tanggapan ng barangay. Bumalik naman sa binabasa niyang dokumento na nasa ibabaw ng mesa ang atensyon ni Kapitan Marcelo, kaya hindi niya na nakita ang ginawang paglingon sa kanya ni Lola Isidra. Matalim at may galit ang kanyang mga tingin sa kapitan. Kinabukasan, maaga pa'y may mga tao nang naroon sa barangay. Nagkakaingay sila at naghihintay sa pagdating ni Kapitan Marcelo. Maya-maya, dumating na ang naturang kapitan. Hinarap niya ang mga taong kanina pa ay naghihintay sa kanya. Hindi na talaga maganda nangyayari sa baryo natin, Kapitan. Oo nga, Kapitan. May sakit ang apo ko. Nagsusukat, nagtatae. Ay, pabalik-balik na ang kanyang lagnat. Kayo ba na naririto ay may mga sakit din ang mga kasama ninyo sa bahay? Sumagot ang mga taong kaharap ni Kapitan. Tila nagkakaisang tinig. Ang ilan sa kanilang mga kasama sa bahay ay mayroon ng sakit. Alam na niya ang ibig tukuyin ng mga taong kanyang kaharap. Ibig niyo bang sabihin kaya kayo narito sa barangay ay dahil ang itinuturo niyong dahilan ng pagdami ng mga nagkakasakit dito sa atin ay ang maglola na naninirahan sa may paanan ng bundok, doon sa may puno ng balete? Wala nang iba pa, Kapitan. Sila na nga mismo ang dahilan. Salot! Salot ang maglolang yon! Sila ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng mga tao rito sa ating baryo. Ang dapat sa kanila ay palayasin. Tama. Dapat na silang sapilitang paalisin dito. Dahil hanggat nandito ang mga yan, kung ano-anong kamalasan na maaaring mangyari sa ating baryo. Natapos ang pakikipag-usap nila kay Kapitan Marcelo sa mga kababaryo na walang naipangako sa mga ito. Subalit iisang bagay lang ang nasa isip ni Kapitan. Dapat na talagang umalis sa lugar na yon ang maglola. Dahil maging siya man ay tila nakukumbinsi na rin ng kanyang mga kababaryo. Posibleng ang mayroong kinalaman sa pagkakasakit ng mga residente sa baryo Paniki ang pamamalagi roon ng maglola. Kaya agad siyang nagbalik sa kubo ni na Lola Isidra upang pilitin sila na umalis. Sabi ko na sa inyo, Kapitan, wala kaming kinalaman sa pagkakasakit ng mga tao rito. Pero yun po ang sinasabi nila. Na siya niyong pinaniniwalaan? Bakit nga po hindi? Mula po nang tumira kayo dito ay palagi nang nangyayari ang pagkakasakit ng mga taong nasasakupan ko. Humahanap lang sila ng masisisi.
Baka naman dahil sa kapabayaan din ng mga magulang ang pagkakasakit ng kanilang mga anak. Mas maigi pa'y humanap na lang po kayo ng malilipatan. Huwag na lamang po kayo dito sa aming baryo. Hindi ba kayo naaawa sa aming maglola, Kapitan? Ayokong alis dito, Lola. Gusto ko dito. Ganito na nga ang sitwasyon namin, tapos gusto niyo pa kaming ipagtabo yan? Kapitan, huwag niyo po kaming paalis. Maawa po kayo. Tintoy, iyon ang gusto ng mga taga rito. Saka hindi mo ba alam, kinatatakutan ka ng mga bata. Tintoy, bait kapitan. Hindi ko sila away. Sila mga bata, aaway ako. Babato ako. Ganun no. Gagalit sila, Tintoy. Pasensya ka na, Tintoy. Wala na talaga akong magagawa. Sa kabila ng pakikipag-usap ni Lola Isidra kay Kapitan, hindi pa rin niya ito nakumbinsi. Nais pa rin nito ang umalis na ang maglola dahil yon ang ibig mangyari ng mga taga-baryo Paniki. Subalit nagmatigas si Lola Isidra. Alam niyang wala silang masamang ginagawa. Hindi sila ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa baryo. Maaaring may iba pang dahilan o iba pang rason, ngunit ibinibintang lang sa kanila at itinuturing pa silang salot. Dahil hindi pa rin sinunod ni Lola Isidra ang ibig ng kapitan na malagi pa rin sila roon. Subalit isang araw nakatulog si Lola Isidra dahil sa pagod sa pagluluto ng langis ng niyog para sa kanyang mga paninda. Umalis ng kubo si Tintoy. Nagtungo ito sa malapit na bukid. Sabik kasi siyang makakita ng ibang tao, lalo na ng mga bata. Walang tiyak na pupuntahan, basta naglakad na lang ang binata. Hahanap Tintoy Kararo. Siguro meron pang bata. Bait, hindi aaway Tintoy. Habang naglalakad si Tintoy, natanaw niya ang tila maraming tao. Mga tao na abala sa kanilang trabaho sa bukid. Panahon yon ng pag-aani ng mais. Maraming tao ang tulong-tulong sa kanilang gawain. Dahil sa pagiging inosente, masaya pa itong lumapit sa mga magsasaka. Kamusta? Kamusta kaya? Gusto ko Rararo. Gusto Tintoy Raro. Napahinto ang mga magsasaka sa kanilang ginagawa. Napatingin ang lahat kay Tintoy. May pagtataka at kunot ang noo na nakatingin sa binatang sinto-sinto. Bawat magsasakang naroon ay dumampot ng anumang matigas na bagay. May dumampot ng bato, kaputol na kahoy at kung ano pang matigas na bagay na naroroon. Matalim ang pagtitig nila kay Tintoy at walang sinuman ang nagsasalita. Bakit kayo tingin Tintoy? Galit kayo Tintoy? Tintoy bait? Gusto lang nararo Tintoy. Nanatiling tahimik ang mga kalalakihan. Subalit ang bawat magsasaka ay humahakbang papalapit sa binata. Matalim ang kanilang mga titig kay Tintoy. Mababanaag sa kanilang mata ang matinding galit. Habang papalapit ang mga magsasaka at lumalakad naman ng papaurong si Tintoy, ramdam niyang nasa panganib ang kanyang buhay ng mga sandaling yun. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad ng paurong. Tumutunog pa ang mga sanga at mga tuyong dahon na kanyang naaapakan. Huwag kayo lapit, Tintoy! Takot, Tintoy! Takot ako! Matindi ang takot na naramdaman ni Tintoy ng mga sandaling yon. Dahil lumalakad siya ng paurong, kaya hindi niya nakikita ang kanyang inaapakan.
Nasalabid ang kanyang paa sa isang sanga ng puno na nakakalat sa damuhan. Bumagsak si Tintoy ng patihaya. Magkakasunod naman na lumapit sa kanya ang mga magsasaka. Galit na galit ang mga ito. Hawak ang mga bagay na ihahataw sa kanya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng sinto-sinto. Kasabay noon ang paghataw at pagpukpok sa katawan ni Tintoy. Kahit saang bahagi ng katawan, inihahataw ang hawak na matitigas na kahoy at mga solidong bato. Ah! Lola! Lola! Tulong, Tintoy! Ah! Sa tindi ng galit na nararamdaman ng mga magsasaka, hindi nila nilubayan ang sinto-sinto. Malakas man ang sigaw ng binatang kulang sa pag-iisip, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Lalong walang sinuman ang gustong tumulong. Duguan ang muka at umaagos ang masaganang dugo mula sa bumukang mga sugat sa kanyang muka. Ang katawan niya ay puno ng pasa at dugo dahil sa lakas ng puwersa ng pagkakapalo sa kanya. Matapos yun ay parang wala lamang nangyari. Nang makita na nakahandusay at hindi na gumagalaw si Tintoy ay iniwan na lamang nila ito. Lumakad ang mga magsasaka pabalik sa kanilang ginagawa. Samantala sa loob ng kubo, napasarap ang pagkakatulog ni Lola Isidra. Marahil dahil sa nararamdamang pagod, kagat na ang dilim nang siya ay magising. Una niyang hinanap ang kanyang apo. Gusto niyang magpaabot ng tubig. Hinahagilap yon ng kanyang mga mata. Tintoy, apo, bigyan mo nga ako ng tubig. Nauuhaw si Lola. Subalit walang sino man ang sumagot sa kanya. Tumayo ang matanda, nagpalinga-linga, hinahanap ng kanyang mata ang kanyang pinakamamahal na apo. Wala ito sa bahagi ng kubo na madalas pagpwestuhan ni Tintoy. Nang makitang wala, tumayo si Lola Isidra. Siya na ang kumuha ng tubig upang uminom. Nakakadalawang lagok pa lamang siya ng tubig nang makarinig ng pag-iyak na may pag-ungol na tila nasasaktan at nahihirapan. Hinanap niya ang pinagmumulan noon. Ganoon na lamang ang kanyang pagkakagulat. Halos madurog ang kanyang puso nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang apo. Duguan ang muka, maging ang kanyang buong katawan at lalo pang nahirapan sa paglalakad. Subalit mapalad pa rin si Tintoy na nakaligtas siya sa kabila ng ginawa sa kanya. Mahabaging langit! Diyos ko, apo, ano nangyari sa'yo? Lola, sama sila. Gagalit sila, Tintoy. Saktan nila si Tintoy. Papalo. Sakit. Lola. Mga walang hiya sila. Bakit nila to ginawa sa'yo, apo? Anong kasalanan mo sa kanila? Ayaw ko sa kanila, Lola. Sasaktan nila, Tintoy. Galit, Tintoy. Hindi na ako rararo sa kanila, Lola. Ayaw, Tintoy. Sama sila. Hindi ako makapapayag na hindi magkaroon ng katarungan ang ginawa nila sa'yo. Nagtimpi ako. Hanggat kaya kong tiisin, tiniis ko ang lahat ng pamalalait nila sa atin. Lalo na sa'yo, apo ko. Pero punong-puno na ako sa kanila. Hindi ko na mapapalampas ang pang-aapi nila sa atin.
Matitikman nila ang aking galit, ang paghihiganti ng isang mambabarang. Isinusumpa ko, pahihirapan ko sila dahil sa hirap na kanilang mararanasan. Sila na mismo maghahangad ng kanilang kamatayan. Isinusumpa ko. Madilim at punong-puno ng galit ang mga binitiwang salita ni Lola Isidra. Waring nakikiayon sa kanyang panahon. Kinain ng dilim ang sumpang binitiwan ng matanda. Kasunod noon ang malalakas na kulog at kidlat. Bagamat wala namang ulan, ang lintik ay gumuhit sa gitna ng kadiliman. Walang oras na sinayang ang maglola. Hindi na nagawa pang linisin ni Lola Isidra ang duguang apo. Hawak ni Tintoy ang isang gasera na gawa ng matanda na ang liwanag ay mula sa kapirasong tela na nakababad sa langis ng niyog. Lumabas sila ng kubo at pinuntahan ang bagay na kanilang ibinaon. Dahil may tanda ang lugar, agad nila itong nakita. Hinukay ni Lola Isidra ang isang maliit na baul na kanyang ibinaon. Dinala niya yon sa loob ng kubo at doon ay handa niyang gawin ang bagay na gusto niya na sanang talikuran, ang pambabarang. Isa-isang inilabas ng matandang babae ang mga gamit niya bilang isang mambabarang. Ang barang ay isang uri ng kulam na mas malakas at makapangyarihan. Handa niyang balikan yon dahil hindi niya kayang manahimik na lamang sa sinapit ng kanyang apo. Mula pagkabata ay labis ang pagmamahal at ginawang pag-aalaga ni Lola Isidra kay Tintoy. Dahil siya ang tanging naiwan na alaala ng kanyang anak na namatay sa isang landslide, pakiusap sa kanya ng kanyang anak noon na wag nang gagamitin ang itim na kapangyarihan. Lalong wag niya yon ipapaalam kay Tintoy. Kaya lamang sa pagkakataong yun, hindi siya maaaring magsawalang kibo. Napakasakit sa kanya ang ginawa sa kanyang apo. Nais niyang mabigyan yon ng katarungan, kaya ipaghihiganti niya si Tintoy. Inilabas ng matandang babae ang mga gamit na kulay itim ang karamihan. Naroon ang isang manikang gawa sa telang itim, ilang balahibo ng uwak, mga tinuyong dahon, itim na patpat at ilang botelya na may lamang kakaibang insekto. Katabi ang isang maliit at itim na libro na kinaroroonan ng orasyon na binabasa para sa gagawing ritual. Katabi ni Lola Isidra si Tintoy na titig sa ginagawa ng matanda. Wari inaalam at pinag-aaralan ang bawat galaw at kilos ng kanyang lola. Hawak ng matandang babae ang manikang basahan na yari sa itim na tela. Itinaas niya ito habang umuusal ng dasal. Ganito ang ritual na ginagawa ng mambabarang na gaya ni Lola Isidra. Pagkaraang umusal ng dasal ay kumuha siya ng isang malaking garapon. Inilagay niya roon ang telang manika. Saka kinuha ang isang maliit na bote na may lamang kakaibang uri ng insekto. Itinaktak ng mambabarang ang insekto na nasa loob ng maliit na bote. Inilipat yon sa loob ng malaking garapon, saka niya yon tinakpan. Muli ay itinaas ng matandang babae ang garapon. Hawak niya ito ng kanyang dalawang kamay. Paulit-ulit na umusal ng dasal na sa simula ay mabagal, subalit pabilis ng pabilis at palakas ng palakas. Dama sa bawat inuusal na dasal ng matanda ang galit at ngit-ngit na kanyang nararamdaman. Taimtim naman na nagmamasid si Tintoy. Wari tinatandaan ang bawat binabanggit at ginagawa ng kanyang lola.
Nakatitig siya sa bibig ng matanda na tila kinakabisa ang bawat binabanggit, samantalang kakaibang lengguwahe ang inuusal ng mambabarang. Kinabukasan sa Baryo Paniki, sinugod ng mga tao ang barangay. Minsan pa'y may dala na naman silang reklamo na ibig ipabatid kay Kapitan Marcelo. Napilitan ang kapitan na maagang magtungo sa barangay upang pakinggan ang dinudulog na reklamo ng mga magsasaka sa Baryo Paniki. Hindi makapaniwala ang kapitan nang makita ang itsura ng mga magsasakang kanyang kaharap. Tinubuan ang mga ito ng malalaking bukol sa iba't ibang bahagi ng muka at katawan. Malalaki ang mga bukol na yun. Anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Tinubuan kayo ng malalaking bukol. Isa-isang nagpaliwanag ang mga magsasakang kaharap ni Kapitan Marcelo. Sinabi nila na wala silang bukol kahapon, kaya nagulat sila kung bakit sa kanilang paggising ay nasa katawan na nila ang malalaking bukol na yun. Nagtataka at may pandidiri na nakatitig ang kapitan sa mga bukol ng mga tao. May isang napansin si Kapitan Marcelo. Ano bang bukol yan? Bakit ganyan? Parang may kung anong laman sa loob at gumagalaw. Nakita niya na gumalaw ang laman ng mga bukol. Kasabay noon ang pagsigaw ng mga taong tinubuan ng naturang sakit. Nagsisigawan sila dahil sa kanilang nararamdaman. Halos hindi nila kayanin ang sakit. Isa sa babaeng tinubuan ng bukol ang bumagsak sa sahig ng barangay. Hindi na nito nakayanan ang sakit na kanyang nararamdaman. Napatitig sa kanya ang kapitan. Kitang-kita nito ang paggalaw ng bukol na tila may nais kumawala galing sa loob. Habang tumatagal, pabilis ng pabilis ang paggalaw ng bagay na nasa loob ng bukol ng babaeng nakahandusay. Sumisigaw sa sakit at hirap na hirap. Kumikisay, ibinabaluktot ang kanyang katawan. Hindi malaman kung paanong posisyon ang kanyang gagawin. Napaurong naman ang ibang taong naroroon sa barangay, wari nag-aabang sila ng susunod na mangyayari. Lalong lumaki ang bukol ng babaeng sumisigaw dahil sa sakit, hanggang sa biglang pumutok ang mga bukol na yon. Nakakapandiri ang itsura. Lumabas ang malagkit at mabahong likido mula sa pumutok na bukol. Kasama ng likido ang isang uri ng insekto na kasing laki ng salagubang. Lumundag-lundag ang mga insekto at sumuot sa butas ng ilong, bibig, tenga ng babaeng nakahandusay. Dahil doon ay hindi na siya makahinga, hindi na rin makasigaw. Nagkikisay ito na habol ang paghinga, hanggang sa lumabas ang dugo mula sa kanyang mga mata na may kahalupang nana, at ilang saglit lang binawian na ito ng buhay. Kitang-kita ng kapitan ang pangyayaring yon. Sa takot ng ibang magsasaka na nakasaksi sa nangyari, nagsitakbuhan na sila palabas ng barangay hall. Bagamat hindi nila alam kung saan sila patutungo. Agad na kumalat ang pangyayaring yon sa buong Baryo Paniki. Samantala ang ibang tinubuan ng bukol ay ganoon din ang sinapit. Lumabas sa bukol ang mabahong likido na may kasamang insekto. Pinatay din ng mga insekto ang taong tinubuan ng bukol. Naligalig ang buong baryo. Tanging isang bagay lang ang nais mangyari ng mga tao dahil sa salot na dumating sa kanila. Hindi lang nila ibig palayasin ang maglola, kundi ang gusto nila'y patayin ang mga ito. Dahil naniniwala sila na ang maglola ang may dala ng salot sa kanilang lugar. Kumbinsido na rin ang kapitan na may kinalaman sa pangyayaring yon sina Lola Isidra at Tintoy. Batid ni Lola Isidra na may masamang ibubunga ang kanyang ginawa. Isa pa
Nakarinig din siya ng bali-balita na galit sa kanila ang mga tao sa baryo Paniki. Kaya naman sinimulan niya ng ayusin ang kanilang mga gamit. Nakapagdesisyon na ang matanda. Aalis na sila ni Tintoy sa lugar na yon dahil alam niyang malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Plano ni Lola Isidra na sa pagkagat ng dilim ay aalis na sila. Hindi kasi sila maaaring umalis na maliwanag pa. Magiging kapansin-pansin yon sa mga taga-baryo. Subalit nang kumagat ang dilim bago pa makaalis ang maglola ay hindi inaasahan ng matanda ang mangyayari. Mula sa bukas na bintana ng kubo ay kitang-kita ni Lola Isidra ang pagdating ng taong bayan. May dalang sulo na yari sa kayakas ng nyog ang mga papalapit na tao. Isang lugar lang ang kanilang pakay. Patungo sila sa kubo ng maglola. Lola, ano yun? Dami apoy oh. Lalakad mga apoy. Mga tao yan na may dalang sulo. Punta sila dito, Lola. Yung kubo natin. Huh? Tintoy, Apo, umalis ka na rito. Alis, Tintoy? Oo, Apo, umalis ka na. Tumakas ka na. Hindi aalis, Tintoy. Sama ako sa iyo, Lola. Alis, Tintoy, pag-alis, Lola. Huwag sana matigas ang ulo mo, Tintoy. Umalis ka na rito, Apo. Dalhin mo ang sako na inimpake ko. Bakit alis, Tintoy, Lola? Huwag na marami pang tanong. Umalis ka na lang. Iligtas mo ang sarili mo. Ayaw alis, Tintoy. Ayaw. Umalis ka na, sabi. Huwag mong hintayin na magalit pa ako sa'yo. Umalis ka na. Dalhin mo ang sako. Gulat na gulat si Tintoy dahil sa unang pagkakataon nagalit at sinigawan siya ng kanyang lola Isidra. Hindi makapaniwala ang apo sa ginawang yun sa kanya ng kanyang pinakamamahal na lola. Galit, Lola. Alis na, Tintoy. Bilisan mo! Malapit na sila! Sa likod ka dumaan! Magtungo ka sa gubat! Magtago ka ron! Bilisan mo na! Walang nagawa ang binata kundi ang sundin ang nagagalit niyang lola. Hinila ni Tintoy ang sako at dumaan siya sa gawing likuran ng kanilang kubo. Samantala, ilang metro mula sa kubo ay huminto ang grupo ng mga taong may dalang sulo. Naghihiyaw ang mga ito. Nandito na tayo sa kubo ng salot! Sumigaw ang mga taong may dalang sulo. Ang nais nila ay sunugin ang kubo kasama ang maglola. Paikutan ang kubo! Saka sunugin! Agad naman na sumunod ang mga tao. Umikot sila sa kubo para simulan ang pagsunog. Wala silang alam na nakalabas na si Tintoy. Anong gagawin niyo? Huwag niyong sunugin ang aking kubo! Walang kahit anong narinig ang mga taong may dalang sulo. Sindihan na ang kubo! Sunugin yan! Ang dapat sa mga salot na gaya nila ay mamatay sa init ng apoy! Sunugin sila! Sunugin! Agad namang sinindihan ng mga tao ang naturang kubo. Madali itong nagliyab. Samantala, nananatiling tahimik si Lola Isidra na nasa loob ng kubo. Nakaharap ito sa isang sulok. Nakataas ang mga kamay at umuusal ng isang dasal. Isang ritual na siya lamang ang nakakaalam. Yun na lang ang paraan na naisip niya bago pa mangyari ang kanyang tiyak na kamatayan. Wala na kayong kawala mga salot! Matutupok na kayo dyan!
Dahil tuyo ang mga dahon ng nyog kung saan yari ang kubo, ay agad na kumalat ang apoy. Kaya ramdam na ramdam ni Lola Isidra ang matinding init na pumapaso sa kanyang balat. Tapos na sa kanyang ritual at pagdarasal ang matanda. Mayroong kakaibang usok na pumailan lang sa itaas ng kubo. Hindi ito usok ng nasusunog na kahoy. Usok na wari may sariling pag-iisip na humiwalay sa usok ng sunog. Ah! Ang init! Mamatay na kayo, mga salot! Mga walang hiya kayo! Pagbabayaran niyo ang mga ginawa niyong ito! Magbabayad kayo! Yan ang kabayaran sa dalamong kamalasan at salot sa aming baryo! Ang kamatayan sa apoy! Malakas ang palahaw ni Lola Isidra habang lumiliyab ang kanyang katawan. Pagulong-gulong siya sa lupa sa pagbabaka sakaling mapatay pa ang apoy na tumutupok sa kanyang damit. Subalit wala ng lugar sa loob ng kubo ang ligtas. Kinain na ng apoy ang bawat bahagi noon. Dahil sa init na bumalot na sa buong katawan ng matandang babae, ay unti-unting naluluto at naaagnas na rin ang kanyang laman na humihiwalay sa kanyang buto. Nahuhulog ang bawat himaymay ng laman ng matandang mambabarang. Matindi ang sakit, matindi ang hirap at init na nararamdaman nito, na unti-unti na ring pumapatay sa kanya. Samantala, sa mga sandaling yon habang nagliliyab ang kubo, nakakubli si Tintoy sa mga puno na natatakpan ng matataas na talahib. Kitang-kita niya ang pagkasunog ng kubo at ang pagpalahaw ng kanyang Lola Isidra ay kanyang rinig na rinig. Ang bawat naririnig niyang pagpalahaw nito ay tila bumabaon sa kanyang dibdib ang hatid na sakit. Impit ang bawat paghikbi ng binata. Ayaw rin niyang may makarinig sa kanya. Kinakain din ng takot ang buo niyang pagkatao. Lola! Lola, sida ko! Lola! Bakit ka nila susunog, Lola? Bakit galit sila sa atin, Lola? Lola ka! Lola! Habang impit ang iyak ni Tintoy, kakaibang usok ang patuloy sa pag-ilanlang na patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang ganap nang marating ang kinaroroonan ng apo ng mambabarang, ay pumasok ang naturang usok sa katawan ng sinto-sinto. Pagkalipas ng ilang segundo mula nang makapasok ang usok sa katawan ni Tintoy, ay bigla siyang nawalan ng malay. Samantala, naghintay naman ang mga tao na ganap na matupok ang kubo. Saka sila lumapit doon. Yun ay upang mayroong tiyakin. Isa lang ang bangkay na naririto. Abay, wala ang apo niya. Nagkatinginan ang mga tao sa sinabing yon ni Kapitan. Malamang ay nakatakas siya bago pa nasunog ang kubo. Hanapin niyo ang apo ng matanda. Hindi siya dapat makatakas. Dapat kasama siya sa sinunog dahil salot din siya. Alam kong may kapangyarihang itim ang angkan nila. Yun ang gamit niya, kaya marami sa mga kabaryo natin ang tinubuan ng bukol at namamatay. Agad na nagsikalat ang mga tao upang hanapin si Tintoy. Subalit nabigo silang makita ang binata. Nakalayo na ito sa kubo nang sila ay magsimulang maghanap.
Walang katiyakan, walang kasiguruhan kung saan ang patutunguhan. Ang tanging alam lamang niya'y iligtas ang kanyang sarili sa tiyak na kapahamakan. Isang kuweba sa gitna ng gubat ang nakita ni Tintoy at iyon ay kanyang pinasok. Kimkim sa kanyang dibdib ang galit dahil sa pagkamatay ng kanyang lola. Noon niya naramdaman ang kasamaan ng mga tao na hindi nakakaintindi sa kanila. Itinabi ni Tintoy ang kanyang dalang sako. Pinagmasdan niya itong mabuti. Alam niya na magagamit niya ang nasa loob noon. Samantala, sa baryo Paniki, hindi pa rin natatapos ang paglaganap ng mga taong tinutubuan ng bukol. Lumalaganap na ang naturang sakit na tila humahawa sa iba pang mga tao. Sinubukan na nilang ilapit ito sa mga doktor, subalit walang gamot na nakapagpapagaling. Ang labis na ikinakatakot ng mga tao ay ang pagputok ng lumalaking bukol at ang paglabas ng kakaibang uri ng insekto na pumapatay sa taong pinanggalingan noon. Hindi yun maipaliwanag ng kahit na sino. Kaya naman hindi na naalis ang takot sa mga taga-baryo dahil ang pagtubo sa katawan nila ng bukol ay kahulugan na rin ng kanilang kamatayan. Dahil sa pagdami na nagkakasakit sa baryo Paniki, iniwasan ng dayuhin ng ibang tao ang lugar. Takot silang mahawa sa pagkakaroon ng nakamamatay na bukol. Naging limitado rin ang supply ng pagkain, bagay na ikinababahala ng kapitan. Dahil hindi lamang sa pagkakasakit maaaring mamatay ang naninirahan sa kanyang baryo, kundi maaari ding mamatay sa gutom. Hanggang isang umaga, isang estranghero ang dumating sa baryo Paniki na iniiwasang pasukin ng mga tao. Matapang ang dayo na dumating doon at hindi takot sa kung anumang sakit na maaaring makuha niya. Unang tinungo ng naturang dayo ay ang tanggapan ni Kapitan. Sino ka ba? Diego ang pangalan ko, Kapitan Marcelo. Anong kailangan mo rito? Gusto mo na rin bang mamatay gaya ng nangyayari sa mga taga rito? Siyempre, hindi. Hindi ka natatakot? Ang lakas naman ng loob mo. Naparito ko para tulungan kayo. Alam ko na may malaki kayong problema dito sa baryo Paniki. Hindi ko alam kung matutulungan mo pa kami. Ayaw niyo maniwala sa akin? Mahirap na magtiwala sa isang dayo na katulad mo. Isa akong antingero. Antingero? May magagawa ka ba para tulungan kami? Hindi ako maglalakas loob na magtungo sa lugar na ito kung wala akong maitutulong sa inyo. Patuloy pa rin ang salot sa baryo, kahit patay ng matandang may kagagawa ng pagkakasakit. Buhay pa, may nagpapatuloy ng kanyang masamang gawain. Ang apo niya? Si Tintoy? Siya ba ang tinutukoy mo? Tama ka, Kapitan. Kilala mo sila? Nagtanong-tanong ako. Hindi natapos sa pagsunog niyo sa kanyang lola ang lahat para matigil ang sinasabi niyong salot. Hindi namin alam kung nasaan si Tintoy. Kaya ko yung alamin para matulungan ko kayo. Ayoko ng kayabangan, ha? Ayaw mo pa rin maniwala sa akin? Sabi ko naman sa inyo, Kapitan, kaya kong alamin kung nasaan si Tintoy. Hindi na nakipagtalo pa ang Kapitan dahil yun din ang kanyang nais. Malaman kung saan nagtatago si Tintoy, kung tunay bang may kinalaman siya sa patuloy na pagkalat ng sakit. Kaya dapat siyang magbayad upang matigil na ang salot. Gamit ang isang palangganang may tubig at isang itim na kandila ay sinimulan ni Diego ang isang orasyon. Hindi lang siya isang antingero, kundi may kakayahan din siyang manghula at magtawas upang malaman ang pinagtataguan ng sinasabi nilang salot. Ipinatak ni Diego ang luha ng kandila sa tubig na nasa palanggana. Naipon ang mga patak ng kandila at nabuo doon ang imahe ng isang lalaki. Hugis ng isang tao na buong imahe ng mga patak ng kandila. Parang isang lalaki. Si Tintoy, siya nga ang may kagagawan.
Sinto-sinto ang taong yon. Magagawa ba niya ang isang mahikang itim ang mag-usal ng orasyon? Nakakapagpabago ng isang tao ang pagtawag sa kampo ng dilim. Magagawa nitong baguhin ang utak at pag-iisip ng isang tao upang maghasik ng kadiliman. Posible bang ganoon ang ginawa niya? Oo, Kapitan. At napaghandaan niyo ng kanyang lola bago pa ito nawala. Paano mo nalaman ang tungkol sa ganyang bagay? Masdan niyo ang suot kong medalyon, Kapitan. Ito ang tumutulong sa akin at tutulong sa inyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng medalyon. Maaari bang hawakan? Wag na, Kapitan. Hindi ito maaaring hawakan ng ibang tao. Mababawasan ng bisa at maaaring maglagay sa akin sa panganib kapag nahawakan ng ibang tao to. At mapanganib din yon para sa taong hahawak. Bakit naman? Maaaring higupin ang medalyon ng inyong espiritu at may masamang mangyayari sa inyo. Kaya mas mainam na yung nag-iingat tayo. Ay, sige. Hindi ko nahangarin pang hawakan yan. Sapat na makita ko na lang. Dito nagmumula ang aking kakaibang lakas at kakayahan. Mula pa ito sa aking mga ninuno. Ilang saling lahi na rin ang nalipatan nito. Kaya napakahalaga nito para sa akin. Sa medalyong ito umiikot ang aking pagkatao, Kapitan. Habang nag-uusap ay biglang kumislap at nagliwanag ang suot na medalyon ng dayong antingero. Ay, anong ibig sabihin nung pagliwaliwanag na yan ng suot mong medalyon? Pahiwatig na nakarating na sa kaalaman ni Tintoy na may nakakaalam na ng kanyang pinagtataguan sa gubat. Gaya ng sinabi mo, maaari nang matukoy ang kanyang kinaroroonan. Kaya pwedeng puntahan na siya at singilin sa kanyang malaking kasalanan. Ganun ba? Hindi yung ganong kadali, Kapitan. Lalo na ngayong hindi pangkaraniwan ang lakas na taglay ni Tintoy. Namana niya na ang pagiging mambabarang ng kanyang lola Isidra. Subalit mas malakas siya dahil maging ang espiritu ng dilim ay kanya na ring nilapitan. Wala ba tayong magagawa para pigilan ang kanyang kasamaan? Kaya nga ako nandito. Sadya akong dinala ng aking mga paarito sapagkat kailangan niyo ang tulong ko. Gusto ko nang matapos ang kamalasang nangyayari sa baryong nasasakupan ko. Kaya gawin mong makakaya mo para tulungan kami. Sa madilim na gubat, kung saan ang isang kuweba ay natatanglawan ng mga ilawang gawa sa gasera na sinusuplayan ng langis mula sa nyog, upang manatiling nagbibigay ito ng liwanag. Ito ay isa sa natutunan ni Tintoy sa kanyang lola, na ngayon ay siya na ang gumagawa. Tama ang lahat ng sinabi ng antingerong magtatawas at manghuhula. Buhay si Tintoy, nagtatago sa kagubatan dahil doon niya natagpuan ang kanyang kaligtasan. Sa isang sulok ng kuweba ay naroroon si Tintoy. Malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang itsura. Makapal ang buhok na tila matitigas na alambre. Ang luwa na kaliwang mata ay mas nakakatakot na. Namamasa ito at ang kabuuan ng mata ay halos kulay dugo. Nanlilimahid ang damit na matagal nang hindi napapalitan. May mga insektong gumagapang sa kanyang katawan na kapag gumagapang patungo sa kanyang muka ay agad niyang dinadakma upang kainin. Nakasisindak at nakapandidiri na ang kabuang anyo ng binatang sinto-sinto. Sa natatagong lugar na yon ay mas pinatindi niya at mas pinalakas ang kapangyarihang ipinasa sa kanya ng kanyang lola Isidra. Bagamat noong una ay atubili si Lola Isidra na ituro ito sa kanyang apo, subalit dahil sa naranasang pananakit at pang-aalipusta sa pagkatao ni Tintoy, alam ng kanyang lola na ang itim na kapangyarihan ang tanging makakapitan at makapagliligtas sa kanyang apo mula sa kalupitan ng mga taong hindi nakakaintindi sa kondisyon ni Tintoy. Masama, malupit, walang puso, yun na ang naging pagkakakilala ni Lola Isidra sa mga tao na naipasa niya sa kanyang apo bago pa siya sunugin, dahil na rin sa hindi patas at di makatarungang pagtrato sa pinakamamahal niyang apo.
Matinding galit ang tumanim sa isip ni Tintoy. Ganoon din ang paghihimagsik sa kanyang puso dahil sa kalupitang nasaksihan kung paano pinatay ang kanyang minamahal na lola. Ang tanging nasa isip ngayon ni Tintoy ay ang makapaghiganti. Nagkaroon na rin ng malaking pagbabago kay Tintoy maging sa pagsasalita dahil nabawasan na ang pagiging utal niya. Ang usok na pumasok sa kanyang katawan ang naging sanhi ng pagbabago na yon. Masama silang lahat. Galit Tintoy sa mga tao. Masama sila. Papatay nila lola ko. Kaya dapat sila mamatay. Papatayin sila ni Tintoy. Lahat sila. Lahat sila. Lahat sila. Makikita sa mga tingin ni Tintoy ang matindi at malalim na galit. Mahigit ilang buwan na rin ang lumipas mula nang mamatay si Lola Isidra. Kaya sumapit na ang takdang araw na hinihintay niya upang gawin ang kanyang paghihiganti. Ilang piraso ng malalaking banga ang hinatak ni Tintoy mula sa isang sulok ng kuweba. May ugong na nililikha ang bawat banga. May buhay na nakakulong sa loob ng mga yon. Araw-araw, oras-oras, minuminuto, segu-segundo na kinakausap ni Tintoy ang nasa loob ng mga bangang yon. Ngayon na ang araw. Kakanti tayo. Huwag kayo babalik dito na di nyo sila nagagawang patayin. Isa-isang binuksan ni Tintoy ang 5 malalaking banga. Unti-unti, palakas ng palakas ang pag-ugong at ingay mula sa loob. Sige na. Lumabas na kayo. Gawin nyo, utos Tintoy. Laksa-laksang itim na insekto ang sama-samang lumabas mula sa loob ng banga. Tuloy-tuloy na lumipad ang mga ito. Wari bang may isip ang mababangis na insekto patungo sa lagusan papalabas ng kuweba. Umuugong ang mga yon, nakakakilabot ang nililikha nilang ingay. Iisa lang ang direksyon ng mga naturang insekto, kaya tila dumilim ang buong kalangitan nang maglabasan na ang lahat ng yon mula sa loob ng kuweba. Patungo sa baryo Paniki. Yun ang direksyon na pinatutunguhan ng lahat. Samantala, sa baryo Paniki naman, nasa may pinto ng barangay sina Kapitan Marcelo at ang antingero. Napansin nila ang bahagyang pagdilim ng kalangitan. Nagtataka na nakatingala si Kapitan Marcelo. Itim na ulap na gumagalaw? Tignan mo nga yan, Diego. Mali ang hula mo, Kapitan. Hindi itim na ulap ang nakikita natin. Teka, ano yan? Bakit patungo dito sa baryo? Isara ang mga pinto at bintana. Hindi sila dapat makapasok. Bilisan natin, Kapitan. Bakit? Ano ba mga yan? Mapanganib na mga insekto. Mga insektong sumisipsip ng dugo at pumapatay. Alaga yan ng makapangyarihang mambabarang. Ano? Kagagawa niya ni Tintoy? Malamang siya nagpadala niyan dito para maghiganti upang pumatay. Dahil agad na naisara ni na Kapitan ang mga pinto at bintana ng barangay, wala ring butas na maaaring pasukan ang mga pumapatay na insekto kaya naging ligtas sila. Maririnig naman ang mga palahaw at panaghoy ng mga tao sa labas na inabutan ng mga insekto na nasa lansangan. Sinalakay sila kaya ang mga ito'y halos maging butot balat dahil sa ginawang pagsipsip ng mga insekto sa dugo ng mga taong kanilang biktima. Umabot ng halos kalahating oras ang naging pagsalakay at pamiminsala ng mga insektong alaga ng mambabarang. Pagkaraan ay sama-samang lumipad ang mga insekto papalayo sa baryo. Naiwan na nagkalat ang mga patay sa labas. Halos butot balat ang mga ito. Luwa ang mga mata ng bawat bangkay at saidang dugo sa buong katawan.
Ang mga mapalad na nakaligtas ay yaong nasa loob ng kani-kanilang mga bahay at naikandado agad ang mga bintana at pinto kaya hindi nakapasok ang mga insekto. Akala ko ba'y matutulungan mo kami, Diego? Pero wala kang ginawa. Kinulang ako sa paghahanda kaya humihingi ako ng pasensya, Kapitan. Tiyak babalik uli dito mga insektong halimaw na yun. Yun na ang paghahandaan natin. Samantala, nakabalik na ang lahat mula sa ginawang paghasik ng lagim ng mga insekto. Tuloy-tuloy sila sa loob ng kuweba. Kusang pumasok ang mga ito sa loob ng malalaking banga. Nang makapasok na ang lahat, ay muling tinakpan yon ni Tintoy. Magaling. Magaling! Ngayon, busog na kayo. Busog na ang mga alaga ni Tintoy. Ang ginawang pagsalakay ng mga insekto at pagsipsip ng dugo ng tao ay lalo lamang magpapalakas sa taglay na bangis at kapangyarihan ng mga ito. Hindi tayo titigil, mga alaga ko. Lahat sila'y mamamatay. Dahil masama sila, pitatay nila si Wasidra ko. Kaya dapat lamang patay din sila. Samantala sa baryo Paniki, humingi na ng tulong si Kapitan Marcelo sa kanilang bayan upang mailibing ang mga taong namatay dahil sa pagsalakay ng mapanganib na mga insekto. Alam niyang anumang oras ay maaaring bumalik ang mga yon. Kaya lang, paano ba nila yon malalabanan? Paano mapuprotektahan ng kapitan ang kanyang nasasakupan? Dahil sa nangyari, marami ang nagalit sa kapitan, lalo na yaong mga kamag-anak at kapamilya ng mga taong napahamak. Agad na nag-alala si Kapitan Marcelo dahil sa pangyayaring yon ay posibleng maunsyami ang plano niyang muling pagtakbo bilang kapitan ng baryo. Bawas puntos yon sa kanya dahil wala siyang nagawa para tulungan at protektahan ang kanyang nasasakupan. Iisa lang ang tanging mahihingan niya ng tulong, ang antingerong dayo na si Diego. Saka mayroon din itong ipinangako sa kanya. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Paghahandaan natin. Lilipulin natin ang mga insektong yan. Ayoko ng puro kayabangan lang, ha? Hindi yun pagyayabang, Kapitan, kundi pagsasabi ng totoo. Hindi lang ako ang umaasa sa'yo, kundi ang buong baryo. Alam ko naman yun. Kaya wag mo kaming bibiguin. Sa loob naman ng kuwebang lungga ni Tintoy, kasiyahan pa rin ang nararamdaman niya dahil tagumpay ang unang pagsalakay ng kanyang mga alagang insekto. Hindi siya titigil sa paglipol sa mga tao sa baryo Paniki. Habang sinusulit ni Tintoy ang masayang pakiramdam dahil sa tagumpay ng kanyang mga alaga, isang insekto na katulad ng salagubang ang kanina pa paikot-ikot sa kanyang ulo. Ano ba? Hihilo, Tintoy, sa ginagawa mo? Ano bang kailangan mo sa akin? Huminto sa paglipad ang insektong kanyang kinausap. Lumapit yon sa tenga ng mambabarang at tila mayroong sinabi sa kanya. Ano? Totoo bang sinasabi mo o... Nagpatuloy ang insekto sa pag-iingay na wari may ibinubulong kay Tintoy. Hindi yung maaari. Ako lang ang pinakamakapangyarihan. Walang pwede makialam at humaglang kay Tintoy. Muling lumikha ng ugong ang insekto, pagpapakita na may gusto pa siyang sabihin sa kanyang Panginoon. Kailangan din siyang mawala. Mamatay din siya. Kung sino man yung sasabi mo, sa susunod na pagsalakay ng mga alaga ko, sasamahan ko sila. Akong harap sa taong sasabi mo, may masamang plano kay Tintoy.
Dahil walang katiyakan ang susunod na pagsalakay ng mga insekto, kaya nagpakalat ng babala at paalala si Kapitan Marcelo sa kanyang nasasakupan. Kailangang maging handa lagi at palaging tumingin sa kalangitan. Ang biglang pagdilim at ang pagkakaroon ng tila ulap na kulay itim na gumagalaw, yun ang babala ng pagdating ng panganib, ang pagsalakay ng mga halimaw na insekto. Ilang araw lamang ang lumipas, narinig ni Tintoy na nagkakaingay muli ang mga insekto na nasa loob ng malalaking tapayan. Magugulo na naman kayo, mga alagad ko. Alam ko na gusto niyo mangyari. Gusto niyo uli pumatay. Gusto niyong uminom ng sariwang dugo ng tao, no? At lalong lumakas ang pag-ugong na ginagawa ng mga insekto. Tila sumasang-ayon sila sa sinabi ni Tintoy. Oo, alam ko. Kailangan niyong uminom ng sariwang dugo. Sa susunod yung pagsalakay, sasamahan ko kayo. Gusto kong makita ang taong yun na nais makialam at pipigilan ang plano ko. Hindi papayag si Tintoy. Hindi! Sa kabilang dako, gaya ng ipinangako ni Diego kay Kapitan Marcelo, ngayon ay naghahanda na sila. Kailangan ng maraming langis mula sa nyug, Kapitan Marcelo. Ay oo, nasabihan ko ng mga taga rito na magdala ng langis na nyog. Bukod sa suot kong medalyon, ang itim na batong ito makakatulong din sa kanila. Anting-anting ba yan? Oo, isa rin tong uri ng anting-anting, isang agimat. Ibababad ko ang itim na batong ito sa pagsasama-samahing langis na nyog, at ang langis na pinagbabara ng batong itim, kailangan maipahid sa buong katawan ng mga tao. Yun ang magiging proteksyon nila mula sa mga insekto. Gaano naman kabisa yan? Huwag mo nang itanong, Kapitan. Malalaman mo rin. Sige, hindi na ako magtatanong. Umaasa ako na hindi mo kami bibiguin, ha? Kapitan, ang magiging kabiguan nyo ay lalo kong kabiguan. Mawawalan ng silbi ang lahat ng ginagawa ko. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagwawala ng mga insekto sa loob ng malaking tapayan, nagliligalig ng muli ang mga ito. Uhaw na uhaw, nais na nilang kumain at maghasik ng lagim. Inip na ba kayo, mga alaga ko? Gusto niyo na lumabas sa loob ng tapayan? Huwag kayo mag-alala dahil dumating na ang oras. Lalabas na uli kayo. Ubusin niyo sila. Silang lahat na masasamang tao. Pinatay nila si Lola Isidra ko. Kaya ubusin niyo silang lahat. Ngayon ay sasama ako sa inyo dahil meron din akong dapat harapin. Muli ay inalis ni Tintoy ang takip sa malalaking tapayan. Lumabas ang mga insekto. Maingay ang mga ito. Nakakakilabot ang nililikha nilang ugong. Subalit sa pagkakataong yon ay hindi sila agad lumipad papalabas ng lagusan. Nagsama-sama ang mga ito paikot-ikot sa gawing paanan ni Tintoy, hanggang sa marahan nilang iniangat ang kanilang Panginoon. Inilutang ito sa ere papalabas ng kuweba. Gaya ng ibig mangyari ni Tintoy, sasama siya sa mga insekto. Tutungo sila sa baryo Paniki. Dahil napaghandaan ni na Kapitan Marcelo ang muling pagsalakay ng mga insekto, halos naubos ang lamang langis ng mga timba na pinagbabaran ng agimat na dala ni Diego.
Gaya ng kanyang sinabi, ang pagpahid sa buong bahagi ng katawan ang tanging paraan upang hindi salakayin ng mga insekto. Dahil iiwasan ng mga ito ang amoy ng langis ng niyog na pinagbabaran ng agimat. Kaya naman kampante ang kapitan na hindi na mauulit pa ang malagim na nangyari. Ayaw niyang mabawasan pa ang makukuha niyang boto sa susunod na eleksyon. Siyempre, mababawasan din ang mga taong boboto sa kanya dahil mayroong mga mamamatay. Ilang saglit lamang, gumalaw ang medalyong suot-suot ni Diego, kaya agad niyang ipinaalam sa kapitan ang dahilan noon. Sasalakay na ang mga insekto? Oo, kapitan, at hindi lang mga insekto. Ano? May halimaw na? Dragon? Ano pa? Hindi, tumigil ka dyan. Ang apo ng mambabarang. Yun ang kasama nila. Magpapakita na ang impaktong yon? Oo, yun ang ipinaparamdam ng aking medalyon. Kasalukuyang nag-uusap sina Kapitan at Diego nang magkaingay ang mga tao sa labas ng barangay. Ano kaya nangyayari? Parang nagkakagulo yata ang mga tao sa labas. Parating na sila. Ang itim na tila ulap. Ayun. At dito na uli sila. Ang kailangan lang natin ay maging handa. Ang mga tao, kailangan na nilang pumasok sa kanilang mga bahay. Mas ligtas sila roon kahit pa nagpahid na sila ng langis. Alam na nilang kailangan nilang gawin. Nasabi na natin sa kanila. Tila mo, dala ng mga insekto ang isang nilalang. Si Tintoy, ang apo ng matandang mambabarang. Tama nga ang lahat ng kutob ko. Mas lalong nakakakilabot ang kanyang itsura ngayon. Ako nang bahala. Ako ang haharap sa kanya. Marahang ibinaba ng mga insekto si Tintoy. Pagkababa ng mga ito sa itinuturing nilang Panginoon ay agad na nabuwag ang mga insekto. Kumalat at nagkanya-kanya ng lipad upang humanap ng sasalakayin. Naamoy nila ang sariwang dugo ng tao at yun ang kanilang pakay. Sige, mga alagad ko! Kumalat kayo! Wala kayong ititira, ha? Ubusin sila! Gaganti tayo! Gaya ng sinabi ni Diego, may bisa ang langis na pinagbabaran ng anting-anting na kanyang dala. Iniiwasan ng mga insekto ang mga tao. Hindi nila kayang lapitan ang mga ito dahil sa pagpahid ng langis, kaya lalo lamang nagkagulo ang lahat. Hindi alam kung saan lilipad. Nakita ni Tintoy ang pangyayaring yun, nawari natataranta ang kanyang mga alagad. Ano nangyayari? Bakit di kayo sumasalakay, mga alagad ko? Ano nangyayari sa inyo? Malilipol ng mga alagad mo. Hindi mangyayari yun. Wala makakalipol sa mga mababagsik kong alagad. Uubusin niya kayong mga tao dahil masasama kayo. Hindi ka na magtatagumpay sa kasamaang hinahasik mo, mambabarang. Naniningil lamang ako. At naniningil din lang ako sa kasamaang hatid mo. Marami ka ng pinatay gamit ang mga alagad mong insekto. Hindi pa kami tapos ng mga alagad ko. Hindi matatapos ang pagigantin, Tintoy. Diyan ka nagkakamali dahil tatapusin ko ng kahibangan mo. Walang sino man maaaring pumigil, Tintoy. Kahit sino. Kahit ikaw pa. Mga alagad kong insekto, ibigay ang hinahanap ng ungas na yan. Sa binitawang utos ni Tintoy ay nag-ipon-ipon ang nakakalat na mga mapanganib na insekto. Bumuo ito ng isang imahe, isang nakakakilabot na imahe. Nagmistulang isang dambuhalang nilalang na binuo mula sa mga pumapatay na insekto. Ngayon, mga kampon, Tintoy, sugurin ang lalaking yan. Patayin siya! At sumugod nga ang nag-ipon-ipong insekto papunta kay Diego.
Subalit bago pa ganap na makalapit ang mga insekto ay nagliwanag ang medalyong suot-suot ng antingero. Nakakasilaw ang liwanag at tumama ito sa mga insektong lumikha ng isang nakakatakot na imahe. Nasusunog at natutupok ang bawat lumilipad na insektong tamaan ng liwanag mula sa kanyang medalyon. Malilipol ang mga alagad mong insekto! Huwag kayo matakot, mga alagad ko! Sugod! Ayaw nyo talagang tumigil Ngayon naman, ibang kapangyarihan ang ilalabas ko sa aking medalyon. Magsasayang ka lang ng lakas mo! Medalyon, ngayon na! Nawala ang liwanag mula sa medalyon. Napalitan yon ng nagniningning na puwersa na mayroong kasamang pag-ugong na hindi gusto ng mga insekto. Isa-isang nagbabagsakan ang mga yon. Tila nawawalan ng lakas. Huwag kayo magpakita ng kahinaan, mga kampon ko! Lumaban kayo! Huwag mo silang pilitin. Hindi na nila kaya. Huwag mong maliitin ang mga alagad ko! Hindi sila katulad ng iniisip mo! Hunghang ka! Ikaw ang hunghang. Hindi ba payag mabigo, Tintoy? Ibinuka ni Tintoy ang kanyang bibig. Pinagmamasdan ni Diego ang gagawin ng kalaban na mambabarang. Mula sa bibig ni Tintoy ay lumabas ang itim na usok. Mabaho yun, nakapandidiri at nakasusulasok ang amoy. Agad na kumalat sa hangin ang itim na usok na inilabas ni Tintoy. Ang usok ay sumama sa hangin. Nalanghap yun ng antingero. Ang baho! Sige, singhutin mo ang hininga ko! Hindi ako makahinga. Nalilikip ang dibdib ko. Sabi sa iyo walang sino man na maaaring humadlang at pumigil kay Tintoy. Hindi ako titigil sa paghihiganti ko. Hindi ako makahinga. Yun ang huling salita ni Diego at nawalan na siya ng malay tao. Diyan ka lang pala. Hindi mo kaya hininga, Tintoy. Mahina ka. Yabang-yabang mo. Napakahina mo naman pala. Nakahandusay si Diego sa gitna ng kalsada. Nakita ng mga taong naroon ang kabiguan ng antingero. Nanatiling tahimik naman si Kapitan Marcelo na buong-buo niyang nakita at nasubaybayan ang mga pangyayari. Mga alagad ko, wala palang kwenta hambog na ito Kunin niyo ang lalaking yan. Inutusan ni Tintoy ang mga insektong alagad niya. Laksa-laksang insekto ang lumapit sa walang malay na si Diego. Iniangat nila ang antingero. Gaya ng utos ni Tintoy, dadalhin nila ito sa kanilang kuta. Kaya inilipad na ng mga insekto si Diego. Nakasunod naman si Tintoy. Doon tayo sa lungga. Dalhin niyo niyan doon. Matitikman niya ang aking paghiganti dahil sa kanyang pakikialam. Habang lumilipad ang mga insekto dala-dala si Diego, bigla siyang nagkaroon ng malay. Ano nangyayari? Bakit ako lumilipad?
nakalutang ako. At napatingin sa kanyang paligid ang antingerong si Diego. Inililipad ako ng mga insekto. Ibaba niyo ako, mga hayop kayo! Ibaba niyo ako! Ha? Nagkamalay ka na? Takot ka bang lumipad, ha, hambog? Ang sabi ko, ibaba niyo ako! Hindi niyo ako pwedeng isama sa lungga niyo! Hindi ka nila susundin. Si Tintoy lang Panginoon nila. Sa akin lang sila makikinig. Ayaw niyo ha? At hinawakan ni Diego ang kanyang suot na medalyon. Muli ay gumalaw yon. Nagliwanag at nagbigay ng puwersang nagniningning. Hindi gusto ng mga insekto ang ganoong pakiramdam. Agad na bulabog ang mga ito. Nagsipag-alisan, kumalat sa ere, dahilan para mawala ang sumasalo kay Diego. Subalit bago pa siya tuluyang bumagsak sa lupa sa tulong ng kanyang medalyon ay dahan-dahan siyang ibinaba. Maraming salamat, medalyon. Hindi mo ko pinababayaan. Nakita ni Tintoy na handa na muli siyang harapin ni Diego. Kaya sa ikalawang pagkakataon ay ibinuka niya ang kanyang bibig. Minsan pa'y nagpakawala siya ng itim na usok. Isang napakabahong usok na tila amoy ng naaagnas na hayop. Ang amoy na yon ang dahilan ng hirap sa paghinga ni Diego at pagkawala rin ng kanyang malay. Subalit sa pagkakataong yon, alam na niya kung paano yon kokontrahin. Agad na hinawakan ang kanyang medalyon at padakay inilapit sa kanyang ilong. Umusal ng isang dasal bilang pangontra sa inilabas na itim na usok ng mambabarang. Wala kang magagawa. Hindi ka titigilan ng Tintoy. Alam ni Diego na gagawin ni Tintoy ang lahat para ipagpatuloy ang paghasik ng lagim upang makapaghiganti. Isang bagay lang ang tanging paraan upang mapatigil ang mambabarang. Yun ay tapusin na ang kahibangan nito, ang mamatay na at tuluyan ng maglaho. Si Tintoy naman patuloy sa pagbuga ng itim na usok hanggang sa makita niya na muling nahihirapan ng huminga si Diego. Hindi mo talaga kaya amoy aking hininga, tingero. Mas matinding amoy. Tiyak, mamamatay ka na. At bumulagta si Diego na wala ng malay. Minsan pa'y nagapi siyang muli ni Tintoy. Mga alagad ko, buhatin na siya, dalhin sa ating lungga, dalhin sa kuweba. Nagsipagliparan ang mga insekto. Agad na sumunod sa utos ng kanilang Panginoon. Minsan pa'y iniangat nila si Diego, inilipad papunta sa kuta ng mambabarang. Nang nasa loob na sila ng kuweba ni Tintoy kasama ang mga insekto, pati na si Diego ay ipinatong ang walang malay na katawan ng antingero sa ibabaw ng malapad na bato. Mananatili ka na rito at sa susunod na mga araw, magiging isa ka na sa aking mga alagad. Magkasama na tayo maghasik ng lagim sa mga tao. Nung mga sandaling yon, ang buong akala ni Tintoy ay wala talagang malay si Diego at mapapasailalim ito ng kanyang itim na kapangyarihan. Subalit ang pagkukunwari ng antingero na wala siyang malay ay isang palabas lamang. Dahil mayroon itong pinaplano. Bagamat bigo ang mga insekto ng mambabarang na makasipsip ng sariwang dugo sa mga tao, sumunod pa rin ito at pinapasok ni Tintoy sa malalaking tapayan na siyang tirahan ng mapanganib na mga insekto. Kaya nang matiyak na nasa loob na ang mga insekto ay inilagay ni Tintoy ang takip. Manahimik muna kayo muli sa loob ng tapayan.
Alam ko nang hihina kayo. Kailangan yung makabawi ng inyong lakas at magpahinga. Ako man ay kailangan yung magpahinga. Itatali na lang muna kita, antingero, para pag nagkamalay ka, hindi ka makakatakas sa akin. Saka na lamang kita harapin kapag nakapagpahinga na ako, ha? Dumako si Tintoy sa isang sulok ng kuweba. Naroon ang isang lugar na kanyang pahingahan. Tila isang lungga ito na may mga daga na namamahay. Ang mga hayop na ito ang katabi niya sa kanyang pagpapahinga. Mabaho, nakakadiri ang lugar na pahingahan ni Tintoy. Ilang sandali pa, nakatulog na ang mambabarang. Hindi mahigpit ang pagkakatali kay Diego. Madali niya itong nakalas. Naghahatid naman ng ingay ang mga insekto sa loob ng tapayan. Ang mambabarang naman humihilik pa habang natutulog. Ito ang sandaling pinakahihintay ni Diego para gawin ang kanyang naisip na plano. Ang pagdating ni Diego sa Baryo Paniki ay hindi nagkataon lamang. Sinadya niya na magtungo sa lugar na yon dahil bahagi yon ng kanyang misyon. Mula sa angkan ng mga antingero si Diego, bahagi na ng kanilang naging pangako na sila ang hahadlang sa mga alagad ng dilim na nagpapakalat ng lagim. Kaya hindi siya basta maaaring umalis sa lugar na yon na hindi natatapos ang kanyang misyon. Maaaring biktima ng kalupitan ng tao si Tintoy dahil sa mga pinagdaanan niya, bagay na naipasa rin sa kanyang isipan ng kanyang lola. Subalit hindi dahilan ang masasakit at kalupitang karanasan upang gumawa ng masama sa kapwa at maghiganti. May nabuunang plano si Diego, marahan ng kanyang galaw habang nasa loob siya ng kuweba. Hindi siya dapat magkamali sa kanyang gagawin. Ang unang hakbang ay nilapitan niya ang mambabarang. Dumating na rin ang katapusan mo, Tintoy. Ang kamatayan mo lamang ang makapagpapatahimik sa nangyayaring gulo at salot sa Baryo Paniki. Hindi na kayo makakapaminsala pa. Pinagmasdan ni Diego ang mambabarang na akala niya ay mahimbing na natutulog. Subalit biglang dumilat ang mata nito. Sasabi na nga ba, Tintoy, Nagulat si Diego, nagising pala si Tintoy. Agad na nahawakan nito ang kanang kamay ng antingero. Bitiwan mo ko! Bitiwan mong kamay ko! May masama kang paplano. Alam ko yun, pero hindi ka magtatagumpay. Inalis ni Tintoy ang kamay sa pagkakahawak sa braso ng antingero at inilipat niya yon sa leeg ni Diego. Sinakal siya ni Tintoy, mahigpit at pahigpit pa ng pahigpit. Bitiwan mo ako! Hindi ako makahiga! Kung hindi kita napatay sa baho ng itim na usok na inilabas ko, mamamatay ka sa sakal ko! Hindi mo ako mapapatay, mambabarang! Sabay hawak ni Diego sa kanyang medalyon at idinikit sa kamay yon ng mambabarang. Nagsisigaw si Tintoy. Umusok ang kanyang kamay na nadampian ng naturang medalyon. Pasong-paso siya sa medalyon ng antingero. Dahil sa pagkapaso ay nakaramdam siya ng panghihina. Napaupo na lamang siya at hindi na makatayo. Hindi mo talaga titigilan, Tintoy. Titigilan lamang kita kapag patay ka na. Alagad kong insekto, labas kayo riyan. Kailangan, Tintoy, tulong niyo. Sa utos na yun ni Tintoy ay biglang gumalaw ang mga tapayan. Nagwawala ang mga insekto na nasa loob noon. Gustong-gusto nang kumawala. Sige, tumayo ka riyan. Harapin mo ko, mambabarang. Alam kong ang lakas ng aking medalyon ang kahinaan mo.
ididikit ko tong muli sa katawan mo. Wag! Dapat lang nalalo kang manghina. Muli ay idinikit ni Diego ang medalyon sa katawan ni Tintoy. Napasigaw ang mambabarang. Napapasok katawan, Tintoy! Yan ang dapat sa'yo. Alagad, Tintoy! Kailangan kong tulong nyo! Lumabas kayo sa tapayan na yan! Labas! Dahil nasa loob ng tapayan ang mga insekto at mayroon yung takip, hindi makalabas ang mga yon. Subalit patuloy ito sa pag-uga ng tapayan. Malakas ang pag-uga, palakas ng palakas, hanggang isa-isa yung natumba. Nabasag ang mga tapayan kaya malaya nang nakalabas ang mga insekto. Nakita ni Diego ang pangyayaring yon at batid niya ang pwedeng mangyari. Sasalakayin siya ng mga insektong alaga ng mambabarang. Subalit hindi siya natatakot dahil taglay niya ang medalyon na pinaghuhugutan niya ng proteksyon at lakas. Subalit hindi lang ang mambabarang ang dapat niyang mapatay, kundi maging ang mga alaga nitong insekto. Kaya bago pa salakayin ng mga insekto si Diego, mabilis ang naging desisyon niya. Tiyak ang kanyang bawat galaw. Mabilis ang pagtakbo niya papalabas sa kuweba. Kailangan siyang makipag-unahan sa mga insektong yon. Walang insekto ang dapat na makalabas sa loob ng kuwebang yon. Kailangan ko na makalabas sa kuwebang to. Yun na lang ang tanging paraan. Saan ka pupunta, Hangal? Hindi pa tayo tapos. Huwag kang duwag. Balik ka dito, oy! Hinang-hinana si Tintoy dahil sa pagkakadikit ng medalyon sa kanyang katawan. Wala na siyang kakayahan upang habulin pa si Diego. Maghintay ka na lang dyan, Tintoy. Nakatakda ng katapusan mo. Sana'y mapatawad mo ko. Patuloy sa pagtakbo si Diego palabas ng kuweba. Bagamat may kadiliman, hindi yun alintana. Ang mahalaga ay makalabas siya. Umuugong ang mga insekto na nakasunod kay Diego. Pero gaya ng dapat mangyari, dapat siyang makipag-unahan sa mga naturang insekto. Siya ang dapat na unang makalabas mula sa loob ng kuweba. Nakita ni Tintoy na malapit na siya sa bukana ng yungib. Hindi siya dapat magkamali. Isang maling kilos, mababaliwala ang kanyang plano. Ilang hakbang na lamang nasa labas na si Diego ng kuweba. Hinagilap niya ang suot na medalyon. 5 hakbang na lamang papalabas ng kuweba ay ganap na siyang makakatakas. Malapit na ako sa labas at nakasunod pa rin sa akin ang mga insekto. Ngayon na! Sabay hila ni Diego sa suot niyang medalyon. Sa lakas ng pagkakahatak sa kanyang leeg ay naputol ang tali nito. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa medalyong yun. Sabay hagis ng ubod lakas sa bukana ng kuweba. Tumama ang medalyong inihagis niya sa malaking bato na nasa bibig ng kuwebang yon. Kumislap ang medalyon. Lumikha ng liwanag at kasunod noon ay ang pagsabog nito. Malakas na pagsabog, umusok ang bunganga ng yungib, lumikha yun ng apoy at maitim na usok. Pumasok ang apoy patungo sa loob ng kuweba, tinupok ng apoy ang mga insektong alaga ng mambabarang. Nagtungo ang naglalagablab na apoy sa kaloob-looban ng yungib patungo sa kinaroroonan ni Tintoy. Kinain ng apoy ang katawan ng binata. Pumalaho yun ng malakas dahil iba ang init na likha ng medalyon. Hindi yun pangkaraniwang apoy. Matindi ang init na lulusaw sa kahit anong matigas na bakal.
Kaya unti-unting natupok at nalusaw ang katawan ng mambabarang. Kasama niyang natupok sa loob ng kuweba ang mga mapanganib na insekto, maging ang mga gamit sa pambabarang na nanggaling pa sa kanyang lola Isidra. Ang pangyayaring yon ang naging katapusan ng paghasik ng lagim ng mambabarang. Ang pangyayari ding yon ang katapusan ng misyon ni Diego. Ang antingerong nakatalaga upang supilin ang paghasik ng lagim ng gaya ni Tintoy. Dahil kung may nilalang na para sa kasamaan, may katapat ito na ang gawain ay puksain naman ang kampon ng kadiliman. Wala na ang apo ng mambabarang. Katapusan na rin ng misyon ng antingero na ang nais ay magbago. Dahil ang hangad niya ay tunay na kapayapaan. Kasama ng natupok ng apoy ang medalyon na ginamit niya sa kabutihan sa pagpuksa ng kasamaan na kaukulan nito. Kaya ang kapalit noon ay katahimikan para sa kanyang buhay. Isang simpleng buhay na kanyang pinapangarap. Totoong may mga nilalang na naliligaw ng landas, nagiging masama dahil na rin sa kagagawan ng ating kapwa, sapagkat hindi pinaiiral ang pagmamahal at pagmamalasakit. Walang nilalang na magiging masama, walang taong hahangaring gumanti kung kabutihan at pagmamahal ang ating ibinabahagi. Sapagkat ang pagbibigay ng kabutihan ay mainam na ipinapasa upang masuklian din ang kapwa kabutihan.